Ang kwento ng babae sa salamin ay isang kilalang alamat sa Pilipinas. Ayon sa kwento, may isang babae na nagngangalang Elena na nakatira sa isang lumang bahay kasama ang kanyang pamilya. Nakikita niya ang isang multo ng isang babae sa salamin sa kanyang kwarto. Ayon sa alamat, ang multo ay isang dating may-ari ng bahay na nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Ang babae ay nagngangalang Sofia at siya ay namatay sa ilalim ng mga kakaibang pangyayari. Mula noon, ang espiritu ni Sofia ay nananatili sa bahay, lalo na sa salamin sa kwarto ni Elena. Nakikita ni Elena si Sofia sa salamin, at siya ay nagbibigay ng mga babala at mga mensahe. Na ay nakatayo sa harap ng salamin, at bigla na lang niya nakita ang espiritu ni Sofia sa likod niya. Nakatingin si Sofia sa kanya na may mga luha sa mata. Elena, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay, sabi ni Sofia sa mahinang boses. Huwag mong hayaang ang mga tao na nakasakit sa iyo ang magdikta ng iyong buhay. Magmahal ka sa sarili mo, at huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Nagtataka si Elena sa mensahe ni Sofia, pero siya ay naramdaman ang katotohanan sa mga salita nito. Nakita niya ang mga problema sa kanyang buhay, at alam niya na kailangan niya ng pagbabago. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elena kay Sofia. Ikaw ay may halaga, sabi ni Sofia. Huwag mong hayaang ang mga tao na hindi mo kilala ang magdikta ng iyong buhay. Magtiwala ka sa sarili mo, at huwag kang matakot sa mga pagbabago. Sa pamamagitan ng mensahe ni Sofia, nakahanap si Elena ng lakas ng loob upang harapin ang mga problema sa kanyang buhay. Naging mas matapang siya, at nakita niya ang mga oportunidad na hindi niya nakita dati. Matapos ang mga pangyayari sa salamin, nagdesisyon si Elena na tuklasin ang tunay na kwento ni Sofia. Nakahanap siya ng isang lumang diary ni Sofia sa atik ng bahay. Sa pagbabasa ng diary, nalaman ni Elena ang tungkol sa mga problema ni Sofia sa kanyang asawa at ang kanyang pagkamatay. Habang nagbabasa si Elena, nakaramdam siya ng lungkot at simpatiya kay Sofia. Nakita niya ang mga sulat ni Sofia na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa buhay, pero pati na rin ang kanyang pagdurusa sa kamay ng kanyang asawa. Nalaman ni Elena na si Sofia ay hindi lamang isang biktima ng kanyang asawa, kundi pati na rin ng lipunan na hindi niya nakikita ang kanyang halaga. Nakita niya ang mga sulat ni Sofia na nagpapakita ng kanyang pag-asa na makahanap ng kalayaan at pagmamahal sa buhay. Sa pagbabasa ng diary, nakahanap si Elena ng closure at pag-unawa sa mga pangyayari sa bahay. Nakita niya na ang espiritu ni Sofia ay hindi lamang isang multo, kundi isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa buhay. Si Sofia ay isang magandang babae na nanirahan sa bahay kasama ang kanyang asawa na si Ricardo. Sila ay may isang magandang buhay, pero sa likod ng mga ngiti at saya, may mga problema sa kanilang relasyon. Si Ricardo ay isang mapang-abusong asawa na madalas na sinasaktan si Sofia sa pamamagitan ng mga salita at kilos. Isang araw, nagkaroon ng isang malaking away sa pagitan nina Sofia at Ricardo. Sa galit at sakit, sinabi ni Ricardo na hindi na niya mahal si Sofia at gusto na niyang iwanan siya. Hindi makayanan ni Sofia ang sakit at pagkabigo, kaya't nagdesisyon siyang tapusin ang kanyang buhay. Matapos ang kanyang pagkamatay, ang espiritu ni Sofia ay nananatili sa bahay, lalo na sa salamin sa kwarto, kung saan siya ay madalas na nag-ayos ng kanyang sarili. Ang salamin ay naging isang uri ng portal para sa kanyang espiritu, kung saan siya ay nakikita ng mga taong may mga problema o sakit sa puso. Matapos ang pagkakatuklas ni Elena sa tunay na kwento ni Sofia, nakaramdam siya ng kapayapaan at closure. Nakita niya na ang espiritu ni Sofia ay hindi na nagpakita sa kanya, at alam niya na si Sofia ay nakahanap ng kapayapaan. Si Elena ay nagdesisyon na gumawa ng isang bagay upang parangalan ang alaala ni Sofia. Nakahanap siya ng isang lumang larawan ni Sofia sa bahay, at nagpasya siyang ilagay ito sa isang frame at ilagay sa kanyang kwarto. Sa bawat pagtingin niya sa larawan ni Sofia, nakikita niya ang mga aral na natutunan niya sa kwento ni Sofia. Nakikita sa sarili,
ang lakas ng loob, at ang pag-asa sa buhay. Ang kwento ni Elena at Sofia ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal sa buhay para sa mga taong nakakakita nito. Nakita nila na kahit sa mga pinakamahirap na panahon, mayroong pag-asa at lakas ng loob na makahanap ng kapayapaan at kalayaan.